Isang pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin at ganoon din po sa ating kabanal-banalan Diyos at pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat. Isa pong pribilehiyo po sa akin na magbahagi po muli ng isang topic patungkol po sa ating pangatlong subject na pinamagatan na expository preaching. At nais po nating i-introduce po ito. So yung introduction po ng expository preaching, ang nais po nating bigyan ng paliwanag at daan at ng maunawaan po natin kung ano po yung kahulugan po nito ayon po sa Biblia. Okay. So, isa pong magandang paraan, tamang paraan upang maunawaan po natin at maibahagi po natin ng maayos at tama at ng mas epektibo ang Word of God, ang salita ng Diyos, ay itong paraan ng ginamit po ng mga apostles, ng mga apostoles ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan ginamit po sila upang maipahayag at naglalayon na talagang malaman, maunawaan ang salita po ng Diyos sa pamamagitan po ng pamamaraan na ito. Tinatawag po natin na expository preaching. So ang tapat po na pagpapahayag o pangangaral po ng salita ng Diyos ay napaka-importante, napakahalaga para mabigyan ng liwanag o ng kalinawan ang kahulugan ng mga passages o ng teksto mula sa Biblia. Ito po yung mahalaga pong gawain po na ninanais po natin upang maipahayag at marinig naman ang salita ng Diyos mismo. So, mahalaga po ito at kung ito po yung tama nating gagawin, tama po yung pagkaka-interpret, tama po yung pagkakapaliwanag, tama rin po yung pagkakalapat o yung application po nito para po sa mga nakikinig. At mahalaga po yun sapagkat sa Biblia, yung protection po ng church, ng whole church, ay nakadepende po sa mga katuruan o mga naririnig po ng mga ng simbahan mismo. Ayon sa Ephesians 4:11-14, ating pong tingnan at basahin. Ephesians chapter 4 verse 11 up to verse 14. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and the teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. So that's from ESV. Ito po yung ating sa Tagalog language po natin version. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba ay mga ebanghilista, ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo may liligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian at sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinglang. Alright, so yung pong guro o yung mga teacher ng God's Word ay nagigi po silang sabihin nating maalam, marunong sa pamamagitan ng yung po bang discipline of expository preaching. So, kumbaga, inaalam po natin, kunwari, nais po nating maging expositor o Bible expositor, biblical yung pangangaral po natin. Ito po yung paraan ng Diyos para maging tama at sabihin natin yung word na tumpak at accurate yung pagbabahagi po natin at yung
pagtuklas na tinatawag po natin na yung po bang nilalayon o yung hangarin natin para maipaalam yung kahulugan ng teksto o ng yun nga po yung passages mula sa Bible o mula sa kasulatan. At nagiging po itong sabi natin it serve as protection sa paggamit po ng salita po ng Diyos. O yung tinatawag po na yung pag nagpapahayag po na tayo ng Word of God is hindi lamang po nakabase sa sarili po nating idea kundi ito po ay mismo galing po sa Biblia. At halimbawa kung hindi po natin magagamit yung paraan ng yung word, yung expository preaching, kumbaga yung authority natin mula sa Diyos ay wala po sa ating pangangaral. Kaya mahalaga po na alam niyo po yun, talagang naglalayon po tayo, nag-aaral po tayo na mula sa salita ng Diyos maipangaral po ito ng tama at wasto at maipaliwanag po ito ng tama. Okay. Kaya kung isipin po natin ay malaki po yung talagang nakataya po dito pagdating po sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya naman yung paraan ng pag-aaral at yung paghahanda para sa isang sermon ay nagkakaroon po ba ng yung malaking epekto o yung tinatawag na great impact. Hindi lamang po sa atin kundi po sa mga nakikinig ng salita po ng Diyos. Kasama po dito yung tinatawag natin na yung proclamation ng gospel o yung kapag nagpapahayag po tayo ng ebanghelyo, ganun din sa ating pagsamba o yung tinatawag mo worship o yung ating paglilingkod at ganun din sa ating sanctification o yung pagpapabanal sa atin. Kaya importante po na maunawaan po natin yung konsepto ng expository preaching. Alright, so may mga pagkakataon na kapag halimbawa hindi po naging tumpak o hindi po naging accurate yung tinatawag natin na handling at yung proclaiming God's word, tayo po magiging guilty sa tinatawag po natin na spiritual malpractice. Kaya may mga kaisipan po tayo minsan na ito po'y nakakatakot na gawain kung isipin po natin. Kaya ayun, kailangan po nating sundin kung ano po yung nakatakda at nakasulat po talaga sa Word of God. Right? Okay, so bilang nagnanais tayo, mga nag-aaral ng Word of God na mangaral, kailangan po nating maunawaan natin na mismo ang Diyos sa kanyang salita patungkol po sa mga mensahe po na ibinibigay po niya sa atin mula sa Biblia. At meron po siyang paraan o yung tinatawag natin na methods or procedure para ito po ay pahayag po natin ng wasto. Tama. Subalit may nakakalungkot lang minsan, may mga tao na nagsasabi na merong iba pang mga paraan na kung paano mangaral tayo o yung maring pastor na mas epektibo kumpara dito sa method na ito na mismo ang Biblia na ang nag-reveal, nagpahayag. Okay. Alright, so kaya naman pagka halimbawa hindi po nasunod, for instance, yung nakasulat po sa Word of God, sa procedure po ng Bible regarding po sa preaching, nagre-resulta po ito, lalo na sa mga nangangaral ng spiritually weak, yung nagiging mahina po yung spiritual po ng isang nangangaral o ng pastor. Ganon din ang epekto po nito pagdating po naman sa nakikinig. Kumbaga nagiging insufficient po yung nutrients o yung diet na mula sa Word of God na dapat kailangan nilang matanggap o ma-receive mula sa Word of God papunta sa kanilang spiritual life. Okay? Kaya malaki po yung impact po nito, yung epekto kapag nagkulang po tayo dito. Alright, so gagamitin po natin ngayon yung unang passage po natin is from the 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. And for sure, ito po ay familiar po sa marami po sa atin. Okay, ito po ay sulat ni Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si
Timothy o si Timoteo, na ito o siya, si Timoteo ay nasa Efeso sa anong panahon na yun. So, ang ginawa po ni Paul, iniwan ni Paul si Timothy sa Efeso para doon siya mag-minister o yun nga po, mangaral po ng Word of God. At ang isa pong responsibility ni Timothy ay siguraduhin na merong mga tamang pastor, okay, o yung mga nagpapastol sa church, sa simbahan, na humanap ng mga lalaki, okay, mga kalalakihan, na sila yung magiging karapat-dapat na maging pastol ng simbahan. Kaya sinulat po ni Pablo itong Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Ito po yung mga kalalakihan na mapagkakatiwalaan. Right? So napaka-crucial po nito, I mean, mahalaga po 'yun. Kumbaga yung hindi lamang yung klase ng pangangaral ang mahalaga, kundi pati rin yung klase o uri ng tao ang gumagawa nito o yung nangangaral. Right? So 1 Timothy verse 1 to 7. Dito pinapakita po yung klase po ng tao na kailangan po ng Diyos. Okay? The saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert. He may become puffed up and with conceit and fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. Totoo ang pahayag nito, ang sino mang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, matino ang pag-iisip, marunong magpigil sa sarili, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayanang magturo. Dapat hindi siya lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon, hindi mahilig makipag-away, at hindi maibigin sa salapi. Dapat mahusay siyang namamahala sa sariling pamilya, ginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat paano siyang makapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapamahalaan ang sarili niyang pamilya? Hindi siya dapat isang baguhang mananampalataya, baka siya'y maging palalo at mahatulan na gaya ng dyablo. Bukod dito, kailangang mabuti ang pagkakakilala sa kanya ng mga hindi sumasampalataya upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. So, napakarami po ng mga pinupunto po dito ng sulat ni Paul para kay Timoteo, kung saan ito po ay nakakonekta sa mga nangangaral, sa mga pastor at sa mga elder po na simbahan. Sila po yung mga pastor na hinahanap o mga preacher na hinahanap na nagde-desire ng tinatawag po natin na expository preaching, na itong mga tao na ito ay merong mga kakayanan o mga katangian na binanggit po sa talata, na gaya ng nabanggit po kanina. Una po yung tinatawag na above reproach or else walang kapintasan. So, ito po yung main principle, ito po yung pangunahing prinsipyo sa mga pastor. Walang kapintasan, na nangangahulugan is wala po bang akusasyon ng kasalanan at maaaring ito yung katangian na talagang kailangan po para sa mga nagbabahagi po ng
Word of God. Ano po? So, mahalaga po yan. So, sinasabi rin po doon sa talata na ang pastor o yung elder, meron siyang godly character. Yung character po niya ay talagang maka-Diyos. Ano po? Yung consistent po ba yung kanyang paglayo sa kasalanan at yung kanyang tinatawag na mabilis po siyang makipagkasundo at lumalakad po sa tinatawag po na katwiran o righteousness. Alright, pero ang totoo marami pa pong kailangang qualities pagdating po sa katangian ng isang preacher, ng isang pastor. Maaaring hindi lamang po nakatala po doon, like for example, yung pagsisinungaling, yung word na slander o yung paninirang puri. Wala po sa listahan yun, subalit naniniwala po tayo na yun po'y mga kumbaga not acceptable behavior, bagamat hindi po nakatala doon. At pinapakita lamang po dito na yung isang nangangaral ay talagang walang kapintasan. So, yun po yung unang point. Then pangalawa, yung pastor, yung elder, male is male. Kumbaga, dun sa kanyang masculine pronoun, ang ginamit po niya dun ay he. He is to be the husband of one wife. Yun po yung statement ni Paul. Okay? Kaya, importante po yun na kino-consider din po natin. His home, he must have his home in order. Kailangan kumbaga yung kanyang tahanan ay talagang maayos po, yung pagpapatakbo po niya sa kanyang pamilya. So, ilan po yun sa mahalagang tinitingnan po natin sa mga expositor, Bible expositors. And then also, yung isa sa pinakamahalaga na katangian po ng nangangaral is yung able to teach. Able to teach. They must be able to teach. Dapat marunong magturo. Okay, so yun po yung isa sa halagang katangian ng isang nangangaral ay marunong talaga pong magturo, able to teach. Halimbawa po, pagka ginamit po natin yung ibang mga verses like from 2 Timothy 2:24, na ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga, able to teach. And then, sa 1 Timothy 4:6, ito naman po yung binanggit, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing spiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinunod mo. Sa 1 Timothy 4:11, ito naman po yung binanggit, ituro mo, ipatupad ang lahat ng ito. 1 Timothy 4:13, habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral, sa pagtuturo, na doon naman po yung word na sa pangangaral at sa pagtuturo, to exhortation or to teaching. Ito naman po sa 1 Timothy 5:17, na ang mga tatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng mga paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa 2 Timothy 2:15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. 2 Timothy 2:24. Alright, nabasa ko na po pala ito. So sa Tito o Titus 2:1, kaya naman ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. So napakarami pong mga idea na mga praise pagdating po sa nangangaral na kailangan ay they are able to teach. Okay. But in addition, alala ko lang po sa pangangaral, sabi po doon sa passage na yung pronoun po na he, yun po yung hinahanap po ni Paul, Pero it doesn't mean po na yung babae po ay hindi na po pwedeng mangaral o magturo, May mga passage po sa Bible na yung babae ay pwedeng magturo sa mga babae. Okay? Yung mga babae pwedeng magturo ng mga bata, At yung babae pwedeng magturo ng
mga kabataang babae. Alright, so yun po yung nasa Bible at tayo po ay pinanghahawakan po natin itong katotohanan na ito. Then what else? Ngayon, ang isang nangangaral o nagnanais na mangaral, ay yun po yung nabanggit po natin na kailangan may kakayanan pong magturo at mangaral ng salita po ng Diyos. Yun po yung sulat ni Pablo kay Timothy na humanap ng mga kalalakihan, okay, qualified men who are qualified to be a pastor. Okay. So yung pagiging pastol or shepherd o yung pagiging overseer. Yung overseer po na word is yung tagapangasiwa po yan sa atin, tagapangasiwa ng simbahan. So itong mga kalalakihan na ito ay merong tamang character qualification. And then also, not only yung right character qualification, but they also need to have or need to be able to teach. Kailangan din marunong din magturo. Kaya nagtuturo po yung mga hinahanap po ni Paul, marunong magturo. At kailangan po nilang makapagbigay po ng knowledge, of course, makapag-impart po ng kaalaman at makapagbigay ng kaalaman mula sa scripture. Yun po ay mahalaga po sa mga nangangaral. Ipaalam, pangaral ang salita po ng Diyos. Kaya yun po yung hinahanap, able to teach and preach God's word. Kailangan nilang magturo at makapagturo at makapangaral ng salita po ng Diyos. So maliwanag po yung binabanggit po ni Paul sa kanyang sulat kay Timothy. Alright, so talagang si Paul dito, hindi po siya nagkakamali sa kanyang sinabi, Kasi si Timothy kailangan ay makahanap po ng mga kalalakihan na talagang maaari pong makapagpaliwanag po ng Word of God. Kaya naman, ang isang nangangaral o yung pastor, responsibilidad po niya na talagang pag-aralan, alamin, at unawain ang salita po ng Diyos. Yun po ay isang mahalaga pong dapat po na katangian ng isa pong nagnanais po ng mangaral po ng Word of God. Okay. So, ang mahalaga po kasi yung sapagkat kung ang isang nangangaral ay nag-aaral, so may pahayag po niya ng may kaliwanagan po yung Word of God. Maintindihan po ng kanyang congregation, maintindihan po ito sa cell group, maintindihan po ito ng mga nakikinig. Kaya itong subject na ito ay mahalaga po para sa atin na nag-share ng Word of God. Alright? Kaya yung God's Word, inuunawa at not only we understand it, but we proclaim it. So yun po yung sinasabi po ni Pablo kay Timoteo na sa atin pong pagkakaunawa ay napaka-importante po. Okay, so what else? Yung pong mga nagnanais po na mag-share o maging pastor, kailangan po talagang dumaan po ito sa mga process, sa steps, para makapagturo po ng tama at ng mas epektibong makapangaral. Alright? Kumbaga, ito po yung responsibility po ng nangangaral, Di kagaya po halimbawa nung iba na halimbawa lang po ito, Kumbaga, may mga pastor po sa church na nangangaral, nakatayo po sa pulpit. They preach, okay? Talagang they open yung kanilang bibig o yung kanilang labi at nagsasalita po sila. But then the thing is, may mga panahon na, yun nga po, importante po yung word na to, kailangan na equip sa pangangaral and para makapangaral po ng wasto at tama. Yung word po na accurately. Okay? Not only accurately, but yung word na effectively. Kasi ang hawak po natin is the Word of God. Kaya it's very important to learn yung proseso po ng expository preaching. Kumbaga, itong subject na ito,
maaari po nating mapag-aralan, matutunan kung paano po tayo mangaral ng epektibo. Okay? At nang sa gano'n magiging maabot po natin yung marami pong mga tao through the message of the Word of God. Kasi naintindihan po nila yung mensahe po ng salita po ng Diyos. Okay? Yung mga tao na nasa congregation o nasa church, talagang maintindihan po nila yung mensahe po ng Word of God. Alright? So yun po'y kailangan dinidesire po ng isang nagnanais na mag-share po ng Word of God. Hindi lamang po sa church mismo, sa loob, kundi kahit sa mga community, sa labas, sa cell grouping or Bible study. So, it's really important to learn yung proseso po ng expository preaching. Okay, another passage from the book of Titus, chapter 1, verse 5 to 9. So, dito, medyo in-expand po ni Paul, yung kanyang idea, yung kanyang kaisipan, patungkol po sa pagtuturo. Yung pong Titus chapter 5, 1 to 9, kung isipin po natin, parehas po nung passage po na nabanggit po natin kanina, pero dito si Titus, sabi po niya, this is why I left you in Crete. Alright, basahin ko po sa inyo po, iniwan kita sa Creta. Ito po si Tito ay nasa Creta, si Titus, upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin at upang magtalaga ka ng matatandang pinuno ng iglesia sa bawat bayan. Ayon sa inutos ko sa iyo, italaga mo ang mga taong walang kapintasan, isa lamang ang asawa, at ang mga anak ay mananampalataya, may pagpipigil sa sarili at hindi swail. Bilang katiwala ng Diyos, kailangan walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim. Bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, matuwid, may kabanalan at marunong magpigil sa sarili. Kailangan matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natututunan niya upang ito'y may turo naman niya sa iba at may pakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Okay. So ito po'y ilan sa mga requirements, Hindi lamang po yung character quality, pero it describe po yung skill, yung gift na sinasabi. Pinapaalala po sa atin sa pamagitan ng passage na ito na yung taong mangangaral is not only a man of character, pero may kakayanan po siya, yung role po niya is to feed, para pakainin po yung kawan po ng Diyos, Alright, so yung role po niya is to feed and to protect the flock. He must be able to accurately and clearly instruct the sheep from the Word of God. Yun po yung nilalayon po nito, nitong mga hinahanap ng mga tao, ng mga mangangaral, para turuan, pakainin ng salita ng Diyos, yung mga tupa ng Diyos. Kaya importante po yun, not only the character, pero yung kakayanan po na mag-impart, magturo sa mga tao patungkol sa Word of God para magkaroon ng tinatawag na godly life, So, ang isa sa mga pangunahing pwede nating makita po dito na instruction regarding po dun sa passage na ito, yung key points. Yung instruction, it must be sound doctrine. Kumbaga, since na-discuss po ni Paul yung character ng elders, is kailangan daw itong mga elders na ito, ang ituturo ay talagang sound doctrine. Kumbaga, yung pastor o yung mga elders ay binigyan niya ng instruction, inutusan niya para sa pagtuturo ng tamang mga doktrina mula sa Biblia. Yung kaisipan na kung saan yung nangangaral
ay aralan o bigyan ng aral, pakainin ang salita ng Diyos, yung kanyang kawan. And then also, rebuke those who contradict. Kumbaga, yung mga sumasalungat sa kanilang tinuturo mula sa Biblia o sa doktrina ay, ano po yun, para i-rebuke. I-rebuke po yung mga kumukontradict o kumukontra po dito. Alright, so, yung kaisipan po na pagdating po sa shepherding the flock or through by protecting them from error. Kasi may halimbawa po yung yung mga nakikinig o yung flock, yung tupa ng Diyos, mabigyan po ng protection sa mga maling aral. Like for instance, sa Book of Acts chapter 20 verse 28, pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, and which He obtained with His own blood. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang itinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So, yun nga po, na yung halaga po ng paghawak po dun ng matatag sa Word of God. Kumbaga yung tungkulin po ng shepherd, ng isang pastor o ng isang elder sa simbahan ay talagang panghawakan po ng matatag yung ipinagkatiwalang salita po ng Diyos. Okay? At maituro po naman ito sa iba. Kumbaga, personally, yung pastor o yung nangangaral is maintindihan niya yung Word of God, maibahagi niya ito, maipamuhay niya ito, at maibigay niya ito sa mga pinili po ng Diyos. Okay, so kaya importante po yung paghawak po talaga, pananatili po doon, pagkapit po doon, yung tinutukoy po yung Word of God. Sinabi po niya doon, he must hold firm, okay, to the trustworthy word. Trustworthy. Kumbaga, yung idea na yung salita po ng Diyos ay talagang tunay na mapapagkatiwalaan, talagang ito'y tunay na tapat, very faithful. Ito po ay totoo, it is true, it is reliable, kumbaga maaasahan. Kaya yung Word of God kailangan pong unawain kung ano po yung sinasabi po ng salita po ng Diyos. Kaya kailangan po natin talagang bumalik dun sa Word of God. Hindi po natin kailangan na gamitin yung man-made tradition o kung ano pa man, o yung mga myth or some fable. Kaya we need to focus po dun sa Word of God. Yun po yung bahagi po ni Pablo na ibinahagi po, sinasabi po niya kay Titus. Okay, na tinuruan po niya ng Word of God at para maibahagi naman po sa iba. Alright, kaya importante po din para sa atin na naghahangad na maging overseer, maging isang preacher of the Word of God. Kailangan nating mag-aral, magbasa, at alamin ng katotohanan tungkol po sa Word of God. Kailangan po itong matatag po nating panghawakan, sundin sa mga bagay po na sinasabi po dito. Kaya yung sabi nga po, di po ba ang nagmamahal sa Diyos, umibig sa Diyos ay sumusunod sa salita po ng Diyos. Kaya yung grasping the Word of God is really important para po sa mga nagbabahagi po ng Word of God. Para hindi po tayo masabihang mga hypocrite. Okay? So, hindi po tayo nakadepende yung mensahe po ng nangangaral kung ano po yung nais lang po nating ipangaral o base lamang po sa sarili po nating opinion, Hindi po tayo nakatuon doon, kundi nakatuon po tayo mismo sa salita po ng Diyos. Okay? Kaya yun po yung essence po ng expository preaching sa Bible. Ito po ay preaching the Bible, preaching the Scripture. Naalala niyo po yung phrase, sabi nga po, when the Bible speak, God speak. Kaya yung paghawak po dito, pag-unawa po natin dito, at pagpapahayag po natin ito,
Mahalaga po yun, ano? Kasi ito po ay nagbabago po ng buhay. Yung mensahe ng salita ng Diyos, yung Word of God, ay talagang nakakapagpabago po ng buhay. Kaya tayo po mismo nababago dahil yung Word of God ay talagang makapangyarihan. Kaya tayong nangangaral o kayo nangangaral, ay importante po na panghawakan po ng may katatagan, matatag yung paghawak po natin sa salita po ng Diyos. Kumbaga dedicated po tayo dun sa kasulatan, sa Word of God, at hindi po niya tayo iiwan, ano, kapag po tayo nakahawak po dito. Alright, so yun po yung layunin po, ano, na binigay po ni Paul para kay Titus. Okay, what else? Okay, so ito pa po yung mahalaga po, ano, sa mga nangangaral sa Bible expositor. Kumbaga nagbibigay po tayo ng pagtuturo at sinasabi po natin yung mga bagay na totoo. Kumbaga, nandun po yung word na exhorting, urging, beseeching, at yung encouraging. Hinihimok po natin yung nakikinig. Tayo po yung nagsusumamo sa kanila. Hinihikayat po natin sila na makinig at sumunod mismo sa Word of God. Na yung layunin po nito ay talagang nagbibigay po ito ng tulong spiritually, nagbibigay ng strength from the Word of God, from God Himself, spiritually speaking. Kaya importante po yun, ano? Kumbaga yung term po na ginamit po natin, like yung word na exhorting, urging, beseeching, encouraging, those are the legal term. Okay, so what else is yung praise na sinabi po ni Pablo, yung idea, giving instruction, to give instruction. It means, kailangan po nating mag-exhort, ano? Kailangan po nating magbigay ng paliwanag, ng explanation. You have to urge in sound doctrine. Kumbaga, ginagamit po natin yung word of God para i-encourage po yung mga nakikinig, ano? That's why yung sound doctrine, alam naman po natin yung doktrina ng Diyos, yung instruction from God. Kumbaga, nire-represent po niya yung katotohanan mismo ng Diyos. Kaya binabasa po natin yung Word of God. Kaya po nag-aaral tayo ng essential Christian doctrine. Kumbaga, ito pong mga teaching ng Biblia, kumbaga, ito po ay walang hanggang katotohanan. Sabihin, yung timeless truth. And then also, yung kanyang mga principles is also timeless. Kumbaga, wala ring hanggan yung kanyang mga prinsipyo. Kaya yung mga idea is very practical, very viable and feasible. Kumbaga, tayo po doon, pag inalam po natin ito, ginamit po natin ito, doon po tayo lumalago. Okay, kaya kailangan po natin ito para mabuhay po tayo spiritually, yung Word of God. Kaya as a preacher, nangangaral po tayo, or being a pastor na nag-share, nagbabahagi, nagtuturo, talagang tinutulungan din yung mga tao na ito'y maunawaan. Kaya kailangan pong unawain mismo kung ano po ang sinasabi po ng Word of God. Alright. Kaya hindi po basta-basta po ito, ano, itong pamamaraan ng tinatawag po natin na expository preaching. But the good thing is, kapag natutunan po natin ito, yung mga ideya, sistema ng paraan na ito ng pagbabahagi ng Word of God, kumbaga yung mga tao naman talaga matututo at the same time. Yun nga po, nagkakaroon ng transformed life. At yun naman po yung main goal po, ano, ng Word of God, to glorify God. Yung mag-glorify po natin ng Diyos kung tayo mismo ay binabago ng salita ng Diyos o binago tayo ng salita ng Diyos as we read and learn, understand, apply the Word of God sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, yun po yung mga pastor, ano? Yun po yung mga preacher. Kumbaga, ito po yung sinulat ni Pablo para kay Titus. Kaya, yun po yung sinabi niya na maglalagay siya o si Titus pinapahanap po ng mga tao, ano, mga maaaring magturo sa island of Crete.
para magturo ng tamang doktrina, ng tamang instruction mula sa salita po ng Diyos. Alright, so it's really important. So isa pa pong idea yung nabanggit po kanina is yung idea po ba na yung pagsasaway na sa mga nagko-contradict sa Word of God. So, ito po yung mga tao na sinasaway, nire-rebuke, na hindi po sila namumuhay ayon sa salita po ng Diyos. Kasi ito pong mga tao na ito, sila po yung mga ayaw po nilang pakinggan yung Word of God. Ayaw po nilang makinig, ayaw po nilang tingnan o basahin yung Word of God. Ayaw nilang ipamuhay. At yun po yung ilan sa mga instances. But then again, yung pong duty ng isang pastor is to rebuke yung mga tao na kumokontra po dito, yung sumasalungat po sa Word of God. Ito po yung mga tao na nagsasalita against the Word of God. Kumbaga, ito po yung mga tao na nagko-complain, nagko-contradict sa Word of God. Kaya yung pastor is, the duty is to proclaim, ipahayag niya ng pastor yung mismo yung teksto o yung verse o yung word na mismo galing sa Word of God. So meaning rebuking, ito po yung again yung kumbaga binibigyan niya ng pagsaway sa yung mga tao na sumasalungat po sa Word of God. Kaya mahalaga po yan na kung ano po yung sinasabi po ng Word of God, di doon po tayo. Kumbaga, sinusunod po natin kung ano po yung mismong daan na inilatag po ng Diyos mismo na nakasulat po sa Biblia. Alright? What else? Okay. Tayo rin let's say, yung nangaral, yung preacher. Kumbaga, the word said na tayo ay ipamuhay yung mismo yung Word of God. Kumbaga, although alam na po natin yung pinapaalala lang po natin. Kumbaga, yung preacher o yung tao o yung lalaki na nangangaral behind the pulpit, sila po yung tao na willing at yung able na kaya po niya na gawin po yung mga bagay na gano'n, So that's the word expositor mean. Hindi lang po ito basta trabaho o isang idea lang or fancy idea. Ang totoo, ito po'y calling, Ito po isang ministry. Okay? Ito po ay totoong buhay na talaga namang nagpapabago ng kalooban, ng puso ng isang tao. Merong kakakayanan na pagkakataon din na ibahagi yung salita po ng Diyos. Ito yung salita ng Diyos na eternal. Hindi po nagbabago. Okay. Ito po yung katotohanan na maaari po talaga nating ipamuhay. At dito tayo nabubuhay. Kaya importante po yung Word of God, So, napakagandang pribilehyo po nito para maging gamit po natin to share it to others. So, pag ginamit po natin ito, so nandun po yung kagalakan din natin, Pero again, nandun po yung mabigat na responsibilidad pag po sumunod po tayo totally dito po, Meron pong mabigat na responsibility po tayong kailangang harapin. Pero worth it po naman, pag nagawa po natin for the glory of God. Again, these are the men who can give instruction. These are the men who can give rebuke. Kumbaga, nagbibigay ng pagtuturo, nagbibigay ng pagsaway. Yun po yun, Yun po'y bahagi ng biblical preaching. Ayon sa pangangaral, Then another passage is from 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 4. Ito naman po yun, Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari,
po yung word, inaatasan kita. Sa verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao, palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. So, this is the classic passage of preaching. But then, gusto ko pong basahin din sa English, Alright, 2 Timothy 4:1-5. Kumbaga dito po ay binigyan po talaga ng liwanag, ng kaliwanagan. Pagdating po ba sa responsibility po ng isang elder, ng isang pastor, na magpapastol, sa pamamagitan po ng pagtuturo po ng salita ng Diyos. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is the judge, the living and the dead, and by his appearing in his kingdom, preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander into myths. As for you, sabi ni Paul kay Timothy, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Okay. So, ano po yung binibigyan po niya ng punto dito, ng pagka pinasa po natin to. Sinabi po niya ni Pablo kay Timothy, preach the word. Ipangaral ang salita po ng Diyos. Proclaim the word o ipahayag po ang salita ng Diyos. So, yan po. Yung mahalaga po doon, mahalaga po na ipangaral. So, kailangan po nating malaman po yung kung paano mangaral at paano ito naging mahalaga, yung pangangaral po ng Word of God. Sa verse 1, sabi niya ni Paul kay Timothy, I charge you. So it means when you say charge, it gives you, he commanded, inutusan niya, binibigyan na instruction, he exhort with authority, I charge you. Tingnan niyo po yung next part. I charge you in the presence of God in Jesus Christ. In Christ Jesus. Okay, so parang binibigyan po niya ng ultimatum, Si Timothy, binibigyan po ni Paul, binibigyan po niya ng authoritative command o yung tinatawag na mandate. Okay. So, yun po, kung gusto mong, parang, ito po yung mga salita na talagang inuutusan po niya si Timothy. Ganon din po yung nangangaral sa mga kagaya po ng pastor o ng isang overseer na kailangan, sabi niya, we need to preach the word. Kailangan ipangaral ang word of God and to proclaim it. Pangaral, ibahagi, ituro yung word of God. Yun po yung inuutos, pinag-uutos na ni Paul kay Timothy, okay, para ipangaral po ang salita po ng Diyos. 2 Timothy 4:1, I charge you in the presence of God, and of Christ Jesus. Baga dito, inilalagay po niya sa sitwasyon si Timothy sa presensya po ng Diyos. Okay. Ganun po yung nakikita po nating picture po doon, Alright, parang nilalagay po siya directly sa harapan po ng Diyos. Can you imagine po, talagang yun po yung
yung pananaw po, hindi lang po pananaw, kundi yung po yung inuutos po ni Paul kay Timothy sa harapan ng Diyos. Kumbaga itong Diyos natin, ang Diyos Ama at ang ating Panginoong Hesus, sila po yung magiging hukom po natin, ano? Sila po yung hahatol sa lahat ng buhay at sa lahat po ng mga patay. Okay? Kumbaga siya po yung Diyos. Kumbaga sila po yung hahatol sa lahat po ng tao, sa lahat po ng human race. Sila po yung hukom. But then, sabi niya, sinabi po ni Paul kay Timothy, I put you under orders to preach the word of God. Kumbaga na doon po yung inuutos niya. Okay. Kailangan pong itong nangangaral is we need to stand in the gap and preach the truth. Kumbaga po, kailangan nating tumayo. Standing in the gap, it means ito po yung kailangan na tumayo siya at ipangaral ang katotohanan. Standing in the gap, it means to expose oneself for the protection of something. Nandun po yung sacrifice. Kailangan mong tumayo, paalam ang katotohanan. Para po sa isang war, talagang nasa battlefield. Kailangan mong ilagay ang sarili mo dun, sa mga sugatang sundalo, lalo na sa mga kapatid kay Kristo. Kumbaga, ito pong mga tao na ito na kailangan makarinig, they are living, sila po'y buhay, but they are dying in this world, lost. At yung daan po na kanilang pinupuntahan is the way going to hell. Kaya ang sabi niya, we need to stand in the gap. Okay, stand in the gap. Kaya tayo yung ilagay doon, tayo yung nandoon para ipaalam yung totoo. Kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta. At tayo po yung magpapaalam paano po makakaiwas doon. Stands in the gap. You have to be the man that stands in the breach. Stands in the breach. Breach, it means to turn away from the divine wrath by acting on behalf of others. Para ma-save po sila, Okay? Kumbaga, pinoproclaim po natin yung truth. Okay? At talagang yung tao ay sinasabihan natin to repent. Mahalaga po yun. Kagaya po ni John the Baptist. Sinabi po niya sa mga tao yung word na magsisi, magrepent. Okay? Even the Lord Jesus Christ, sinabi niya sa mga tao to repent. Saan? Sa mga kasalanan. Ganon din po yung ginawa ng mga apostles, ng mga preachers. They teach, they instruct people to repent. Okay? Yun po yung kanilang ipinapangaral na magsisi po sa kasalanan. Right? So, ganun po yung preacher, Kumbaga, yung mga nangangaral o yung preacher of God's word, kumbaga, hindi lamang niya inaalam yung salita po ng Diyos, kundi ito po ay kanyang ipinapangaral. And then sa verse 2, sabi niya, kailangan mong maging handa na papanahon man o hindi. You got to be ready in season or out of season. So, dito po yung word na being ready, yung idea po noon, nandun po yung urgency. Talagang kailangan na po ito at kailangan maging handa. Okay? Kailangan may kahandaan at kailangan paghandaan. Para po tayong mga soldier, na ready to into the battle. We need to be ready. Okay? So, kaya kailangan maging handa. And then also, they got to be on guard. Kailangan din ay maging mapagbantay sa mga mabanta, mga threats. Ganun po yung trabaho ng mga soldier, di po ba? Kumbaga, kung may papasok po ng mga mananakop, sa isang syudad, for instance, kung may sasalakay ng mga hukbo, so tayo po mga sundalo, yung mga sundalo ay kailangan ay nakahanda. Kailangan ay nakatayo sa kanyang lugar. Doon siya nagbabantay. Kailangan ay handa at preparado kung ano po yung kinakailangan. So, yun po yung preacher. Kailangan po ay handa. Laging handa, handa saan? Handa na
buksan ang salita ng Diyos, basahin ang salita ng Diyos, ipaliwanag ang salita ng Diyos sa kahit anumang sitwasyon na nandun po tayo. Okay? And when we say, again, being ready in season or out of season, it means, yung idea po na ito, kailangan po ay naipangaral po yung Word of God. Sabi niya, at kailangan ito ay talagang natanggap ng mga tao o ng mga nakikinig, kung hindi man maayos ang panahon o maayos ang panahon. At kailangan narinig po ito. At again, kahit po ayaw ng mga tao, at least naiparinig po po natin yung mensahe po ng Word of God. Because this is yung mandate nga po ito, Kailangan ang salita ng Diyos ay panghawakan natin at hawakan, ituro, ipangaral ayon sa nasusulat. Okay, so ganun po ka-importante po yung Word of God. Kaya yung isang sermon is talagang galing po mismo ito sa scripture. Kailangan galing po lamang talaga ito doon, sa Bible. Kumbaga nakalock in na po tayo dito. Nakatuon po yung kaisipan natin, yung ating sasabihin mula sa Biblia mismo. Kung ano yung sinabi po ng Bible, sabi po ni Paul, you've got to be ready in season or out of season. Di mahalaga kung ito ay gusto ng tao, ayaw nila. Ganun po talaga yun, yun po yung pagtuturo, pag-preach, pagpapastor ng isang simbahan, pag-preach po ng Word of God. Kaya may mga tao, ma-encounter po tayo na may mga tao po na ayaw po itong pakinggan, ayaw po nila itong alamin, but the important thing is, meron pong isa na nangangaral, nagpipreach to stand in the gap and proclaims the Word of God. Yun po yung importante. You notice yung word po na reprove, rebuke, and exhort. Yun po yung ginagawa ng nangangaral. Sinasaway po niya yung mga sumasalungat dito. Then, ini-encourage po niya na sumunod yung mga tao, na sundin po ang Word of God. Kaya, yun po yung nakita po natin. Kaya, kung ano po yung nakasulat po doon, susundin po natin. Ano po? Alright. Kaya, let's say you are a preacher. Kumbaga, kung halimbawa ikaw ay nangangaral, kailangan po nating gamitin po yun, yung reprove, rebuke, and exhort. Kumbaga, when we say reprove, again, to refute the error. Kumbaga, pinabubulaanan po natin yung mga maling aral, mga maling pag-uugali. Okay? At maingat po natin itinuturo po yung salita po ng Diyos. Maingat po natin ginagawa po yan, Reproving, yun nga po, ito po'y pagsaway. Saan? Yung po bang mga bagay na nagdudulot ng mali, mga kasalanan. Kumbaga, dinadala po natin to sa pamamagitan ng pangangaral at talagang yung kasalanan, ine-explain po natin kung ano ito at kung ano maaaring kahinatnan ng isang taong gumagawa po nito. So, yun po yung nakita po natin na binabanggit po ni Pablo pagdating po sa verse na binanggit po, What else? Okay. Alright, so what else is that pagka nagre-rebuke po tayo, nagre-reprove rather, habang ipinapangaral po natin yung Word of God, yun nga po, kailangan po nating mag-reprove, mangsaway, sa mga nakikinig. At para ang purpose po noon is maging aware po ba sila yung sinfulness sa kanilang mga nagagawang mali, mga kasalanan. At na maunawaan po nila at maliwanagan po sila. Kumbaga, maging aware po sila kung ano yung kanilang ginagawa at kung paano sila nabubuhay. Kailangan pong in-expose, pinapahayag. Okay?
nakita mismo nila at naririnig po nila na talagang kung gaano sila kamali. Alright, yun po yung preacher. Alright, what else? Kumbaga, yung word of God, ang salita po ng Diyos ay ginagamit po natin kung para sa isang nangangaral para i-rebuke o para sawayin po yung mga gumagawa po ng mali. Kumbaga, itong mga tao na ito, ipaalam yung kasalanan at dumating sa punto yung salitang repentance, as I said, yung pagsisisi. Kapag po na-expose yun, na-expose po kasi yung isang bagay kapag naliwanagan, pag naliwanagan po ito ng salita po ng Diyos, yung pusong madumi, yung pusong madilim, kailangan maliwanagan po ng liwanag ng salita po ng Diyos. At doon nagkakaroon po ng mismo yung isang nangangaral, maaari po tayong magbigay ng possible solution, solution na itong solution na ito is because of the grace of God and based on the mercies of God. Again, si John the Baptist, si Jesus, si Lord, at marami pa pong iba, they proclaim yung word na repentance. Repentance, pagsisisi mula sa kasalanan. At yun po yung panawagan po ng gospel o ng good news, yung gospel. So, ina-address po ng gospel yung kasalanan, okay, sinasabi na pagsisihan. At yung tao talagang, doon po kino-confront po yung tao kung gaano kasama yung kasalanan. At bakit kailangan nilang tunay na magsisi sa kasalanan. So, mahalaga po yun. Napakahalaga po nun, sa isang pangaral. Kumbaga, ang salita po ng Diyos ay nakadesign po yan para magbigay po ng liwanag sa taong nagkakasala. At yun nga po, ang panawagan po ay para magsisi, to repent. Okay, so yun po yung isa sa mga duty po ng preacher. Kaya kailangan pong tingnan din natin po yun at sundin po natin kung ano po yung nilalaman din po ng ating mga pinapangaral o binibigay na instruction. Exhortation, So, ganun din po yung word na exhortation. Yung pangatlo pong word, nagpapayo po tayo, nag-encourage po tayo, nag-urge, okay, hinihikayat, hinihimok yung mga nakikinig. So, pagkatapos natin pong magbigay ng reprove o yung pagbibigay ng after na magbigay ng pagsaway o mag-rebuke sa mga masuhayin. So, yung isang mangangaral, yung tapat na nangangaral, kasama rin po yung word na nag-e-encourage. Encourage with love. Importante po yun, Encourage with love at sinasabi po ito ng may buong katiyagaan sa pamamagitan po ng mga sound doctrine. Okay, yung mga tamang aral mula sa Bible. So, ganun po, nag-e-exhort, papaliwanag, at yung mga tao naman nakikinig at sumusunod sa salita po ng Diyos. And then, kapag nakinig po sila, doon na po papasok yung application. Okay, kumbaga nakita na po nila kung gaano po kasama ang kasalanan, sinaway po natin, at ano po yung may hinatnan nito sa kanilang buhay. So, yung word of God ang ginamit po natin sa pagsaway, pinapaliwanag po natin at ine-encourage po natin. And then, we exhort also to them to follow para sundin po yung daan ng kabanalan, okay, at yung katwiran, yung holiness and righteousness. Kaya ang makakagawa po nito is yung word of God mismo. Ito po'y ginagawa at gawain ng Holy Spirit sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Yun po yung nagwo-work, nagtatrabaho po sa puso po, nagko-convict po sa puso po ng isang tao. But again, being a preacher, yung teacher o yung pastor, kumbaga kung ano po yung nakasulat sa text, yun po yung kailangang ituro, Kaya ang Diyos mismo ay tumawag ng mga preachers. Ito po yung mga tao, yung mga they are the men who will stand up.
Ito po yung mga talagang tatayo, who will proclaim the word of God, as kung ano po yung nakatala, nakasulat sa salita po ng Diyos. And again, Paul tells to Timothy, sabi niya, kailangan gawin mo ito ng may buong pasensya, okay, with complete patience, and also teaching, pagtuturo. Kailangan hindi po mawala yung pasensya sa pagtuturo, okay. Dahil kung wala po yung pasensya, paano po masasabi kung mga tao, kung tayo yung tunay na mga Diyos. Kaya hindi po natin kailangan iwala po yung pasensya, yung buong pasensya po natin sa pagtuturo. Okay? And then also, yun nga po, pagka hindi po tayo kailangang mainip sa ating tinuturuan. Hindi po natin kailangan sabihin na dapat magbago ka na ngayon, ngayon na magbago ka. Hindi po ganoon. Bagamat maganda pong sinasabi natin yun, but then kailangan po nating magtiyaga sa kanilang pagbabago. Yes, sinasabi po natin yung katotohanan na kailangan pong magbago. Pero yung pagbabago po is may proseso po yun, at ang Diyos po ang gumagawa po ng transformation para sa isang puso ng tao. Okay, but then again, kailangan po nilang makinig ng Word of God. Makita nila yung kanilang mali, yung kasalanan, at mag-repent po sila dito at mamuhay po sila para dito. Hindi po yun ganun kadali. Okay, so yung kalikasan po ng tao, kasi yung nature po natin, ng tao, ay labanan po yun, yung human nature. Ayaw po nilang makinig ng Word of God, yun po yung likas sa tao. Lumalaban po sila doon. Ayaw po nilang makinig sa salita ng Diyos. Okay. At yung likas po sa tao, ayaw po talagang magbago. But it's only by grace of God. Yung grasya po ng Diyos, yung awa po ng Diyos. Ang napaka-importante po, para maipahayag po at para malaman, matutunan, magamit po yung Word of God. Kaya importante po yung pagsasama-sama po ng mga Christians, para mag-aral po ng Word of God. Pero importante po being a preacher or a pastor, maging matyaga, being patient, maging matyaga sa mga tao. Hindi po tayo naiinip sa kanilang paglago, maging mapagpasensya. Kailangan po natin yun, hindi po tayo kailangan maging exasperated o yung nagagalit, Tandaan po natin na tayo po isa lamang Kristiyano na nangangaral ng Word of God. Kaya kailangan ay maging matyaga. Kailangan ay maging mapagpasensya sa lahat ng mga tao. Alright? Kaya yung ipamuhay ang salita ng Diyos, yun po yung pinakamaganda sa lahat sa atin. Hindi lang po yung nakikinig, kundi tayo mismo. Kumbaga na doon po yung sa Kristiyano, yung Holy Spirit na namumuhay po para sa atin. At tayo naman, halimbawa, tayo ay nangangaral, accountable naman po tayo sa Diyos, Tayo po'y mananagot sa Kanya. Kaya kailangan po'y alamin po natin ang tama, ng totoo, yung wasto, para yung sistema po ng pangangaral po ay maging maayos po at mag-glorify po natin ang ating Diyos. Okay. Okay, so ganda na lang po muna mga kapatid. At nawa po ay may natutunan po tayo patungkol po sa introduction po ng expository preaching. Ang totoo po, meron po itong second part pa. Kaso po nandun po yung time natin, Anyway, salamat po at tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po muli. Nawa ang inyong pagsama sa bawat isa ay nandun, Panginoon. At hayaan nyo, Panginoon, na kami matuto sa sistema ng expository preaching para may pangaral po namin ng tama, wasto ang inyong salita at maintindihan po ng mga nakikinig at masunod po ang inyong salita at mabigyan ka po, Panginoon, ng pinakamataas papuri at parangal
habang pinapangaral po namin ang inyong salita, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng desire to preach your word para po maabot po ang ibang mga tao na hindi pa po nakakaunawa, nakakilala sa inyong salita. By this topic, by this subject, Panginoon, I pray na maging ma-inspired po kami para lalo pa po naming pag-aralan po ang Word of God. In Jesus' name, Amen.